Madiyaw nga adlaw, for today's video, dinala nila ako sa isang beautiful greenhouse dito sa Wisconsin. Sinama ako ng sister-in-law ng aking bana para daw makapili ako ng mga plants and flowers na gusto ko. Kaya habang naglalakad tayo dito at pinapanood ninyo ang mga magagandang bulaklak at halaman, samahan ninyo rin sana akong magkwento at mag-reflect tungkol sa isang video na napanood ko kamakailan. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero isa ako sa mga taong madaling matouch, emotional person talaga ang auntie, madaling umiyak ang ante sa mga kwento ng buhay, lalo na kapag nakikita ko yung mga taong nagtagumpay, hindi dahil sinuwerte sila, kundi dahil ilang taon silang lumaban, nagsakripisyo at hindi sumuko. At iyon nga ang naramdaman ko habang pinapanood ko ang video ni Sir Gabin. Marami kasi sa atin kapag nakakakita na ng successful na tao, ang unang nakikita natin ay yung bunga. Nakikita natin yung bahay, sasakyan, negosyo, achievements, travels, at lahat ng magagandang bagay na meron sila ngayon. Pero bihira nating makita ang mga gabing umiiyak sila, yung mga pagkakataong hindi nila alam kung paano sila magsisimula, yung mga panahon na sila mismo ay pagod na pero kailangan pa rin nilang bumangon kinabukasan. At habang pinapanood ko ang video, hindi ko lang nakita ang isang content creator, nakita ko ang isang anak. Nakita ko ang isang taong may pangarap para sa pamilya niya. At siguro doon ako pinaka-natouch kasi bilang isang anak, alam ko rin yung pakiramdam na gusto mong gumaan ang buhay ng mga magulang mo. Yung tipong habang tumatanda ka, mas naiintindihan mo na ang sakripisyo nila. Noong bata pa kasi tayo, akala natin normal lang na may pagkain sa mesa. Akala natin normal lang na may baon, akala natin normal lang na may kuryente, may tubig, may bubong sa ibabaw ng ulo natin. Pero habang tumatanda na tayo, saka natin naiintindihan na may mga magulang na nagtitiis ng pagod, gutom at puyat para lang maibigay sa atin ang mga bagay na akala natin ay normal lang. At kaya siguro maraming breadwinner ang sobrang nakaka-inspire kasi sila yung mga taong kahit may sarili silang pangarap, minsan inuuna muna nila ang pamilya. Minsan gusto rin nilang bumili ng para sa sarili nila. Minsan gusto rin nilang magpahinga. Minsan gusto rin nilang gumastos para sa sarili nilang kaligayahan. Pero dahil mahal nila ang pamilya nila, pinipili nilang unahin ang mga taong mahalaga sa kanila at doon ko naisip ang mga panganay. Ang tanong, bakit kaya madalas sa panganay napapasa ang stress at responsibility? Bakit kapag may problema sila agad ang naiisip? Bakit kapag may kailangang magsakripisyo, kadalasan sila ang unang tumatayo? Hindi naman dahil mas malakas sila, hindi naman dahil hindi sila napapagod, hindi naman dahil wala silang takot, pero siguro dahil sila yung unang natutong maging matatag para sa iba. At minsan nakakalungkot isipin na maraming panganay ang lumalaban ng tahimik, yung tipong ngumingiti sa harap ng pamilya pero umiiyak kapag mag-isa na lang, yung tipong sinasabing okay lang sila kahit hindi naman talaga, yung tipong inuuna ang lahat bago ang sarili nila. At kung isa kang panganay na nanonood nito, special mention to my sisters Rosa and Riza, gusto kong sabihin sa inyo na saludo ako sa inyo at mahal na mahal ko kayo. Nakikita ko ang mga sakripisyo nyo, nakikita ko ang mga pagod nyo, nakikita ko ang pagmamahal nyo sa pamilya natin, at sana huwag nyo rin kalimutan na mahalaga kayo sa amin. Na karapat-dapat nyo ring mangarap para sa sarili nyo, na hindi nyo kailangang pasanin ang buong mundo mag-isa. At habang pinag-uusapan natin ang mga breadwinner, gusto ko ring magbigay ng isang malaking saludo sa lahat talaga ng mga breadwinner sa buong mundo. Sa lahat ng mga anak na tumutulong sa mga magulang nila, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga nagtatrabaho ng doble o triple para lang may maipadala sa pamilya, sa lahat ng mga taong tahimik na lumalaban at nagsasakripisyo para gumaan ang buhay ng iba. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga tunay na bayani ng maraming pamilya. And to my manang Riza and Rosa, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at pagtulong kina tatay at nanay. Alam kong hindi laging madali, alam kong may sarili rin kayong mga pangarap, may sarili rin kayong mga problema, may sarili rin kayong mga pagod, pero hindi kayo nagsawang tumulong, hindi kayo nagsawang umalalay, hindi kayo nagsawang magbigay ng pagmamahal sa pamilya. At bilang kapatid ninyo, sobrang proud ako sa inyong dalawa. Hindi man siguro nasasabi araw-araw, pero sobrang na-appreciate ko lahat ng ginagawa ninyo. At para kay Sir Gabin at para sa lahat ng mga taong may kwentong katulad niya, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na may bunga ang sipag, tiyaga, pagmamahal sa
pamilya at hindi pagsuko. At para sa lahat ng nanonood nito, sana dumating din ang araw na lahat ng sakripisyo ninyo ay mamunga. Dahil naniniwala ako na ang bawat mabuting puso, bawat luha, bawat pagod at bawat panalangin ay may katumbas na biyaya sa tamang panahon. Dear Charo, Charo boy mananawan. Grabe, halaman raman unta toy tuyo, mangita ra og plants nga itanom sa garden, pero kadaghan bay eme sa kinabuhi, kadaghay hugot. Kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. This is Che Dasig padayon ug mag-amping kitang tanan.